Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Repentance and Faith Part 1. Repentance and Faith Part 1. Dito sa ating topic ay magkakaroon tayo ng 2 o 3 bahagi. Sa Part 1 ay pag-uusapan muna natin yung repentance. Basahin natin itong verse sa Acts chapter 20 verse 21. Sabi, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang mga disipulo at mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo para ang tao magkaroon ng repentance and faith. Repentance toward God, pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. And then pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kasama ko sa trabaho na patuloy na sumusubaybay, nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat sa mga reactions, sa mga like, tsaka sa hearts. Dito sa ating pag-aaral ay pumili ako ng 5 verse o grupo ng mga verses sa Old Testament patungkol sa repentance. Itong una, itong nakapokus ditong verse Numbers chapter 23 verse 19. Ang sabi, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Ang versikulong ito ay ginagamit din ng ibang religion na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Dahil sinasabi rito, God is not a man. Subalit mali iyon. Ito ay hindi tumutukoy sa physical na katangian ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa karakter o sa ugali ng isang tao. Ang isang karakter ng tao ay yung siya ay gumagawa ng kasalanan, at dito yung halimbawa ay yung pagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sabi rito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Hindi lang naman pagsisinungaling ang ginagawa ng tao, maraming ginagawang kasalanan ang tao na ang resulta ay pinagsisisihan niya yung kanyang pagkakamaling nagawa, yung kanyang kasalanang ginawa, o pinagdudusahan niya yung kanyang kasalanang ginawa, kung kaya siya ay nagsisisi. Nais niyang baguhin yung sarili niya kasi hindi niya gusto yung kanyang pagkakamali o kasalanang ginagawa. Yung repent dito ay tumutukoy doon sa tao na yung tao ay nagsisisi. Nais niyang talikuran yung mga kasalanang ginawa niya na pinagdudusahan niya. Dito naman tayo sa Genesis chapter 6 verses 6 and 7. Sabi, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Ang dalawang verses na ito ay pinapakita na ang Diyos ay nagsisisi sa kanyang pagkakalika sa tao. Kahit sa it seemingly na contradiction sa kanyang character na hindi siya nagkakamali. Okay, na ang feeling dito, parang ang pinapakita rito na nagkamali siya at nangihinayang siya na nilikha niya ang tao. Kasi dito ay nakita ng Diyos na pasama ng pasama ang mga tao sa mundo sa panahon ni Noah. Ang repentance dito ng Diyos ay hindi katulad ng repentance ng tao, na ang tao ay nagre-repent kasi meron siyang nagawang kasalanan. Dito, nagrepent ang Panginoong Diyos kasi ang meaning ng repent ay to think differently or change of mind. Kung kaya sinabi ng Diyos dun sa Genesis 6 verse 7, yung verse ay baba, I will destroy man. Na dito, ito yung resulta ng repentance ng Diyos. Nagugunawin niya o lilipulin niya yung mga tao bilang parusa sa kanilang ginagawang mga kasalanan. Kung kaya nagkaroon ng global flood na namatay ang lahat ng tao, nalunod sa baha, ang naligtas lamang yung mga nasa arko na pinagawa ng Diyos kay Noah. Next, 1 Samuel chapter 15 verse 11 and verse 35. Sabi sa verse 11, it repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me and hath not performed my commandments.
Okay, verse 35, yung verse sa ilalim. And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king over Israel. Yung tinutukoy na repentance dito patungkol na naman sa Diyos, na nagrepent siya, na ginawa niyang hari si King Saul. Okay? Yung unang hari ng bayang Israel. Dahil sa maraming disobedience ni King Saul, kung kaya ang Panginoon nagrepent, ang ibig sabihin ayaw niya na maging hari si King Saul, kung kaya pinarusahan siya. And then yung verse sa ibaba, verse 35, namatay to sa gera si King Saul bilang judgment, okay, sa kanya. Next, pang-apat na tayo hanggang 5 ito. Itong 1 Kings chapter 8 verse 47 and 48. Ang sabi, "Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captive, saying, We have sinned, and have done perversely, we have committed wickedness." And then verse 48, "And so return unto thee with all their heart and with all their soul." Ang mga salitang ito ay sinasambit ni King Solomon nung siya ay nasa harapan ng altar ng Diyos in the presence ng lahat ng congregation ng Israel. Nagpe-pray dito si King Solomon. Hinighlight ko rito yung mga word na related dun sa repent. Yung bethink, okay? Tapos we have sinned, return unto thee. Yung repent dito, ito ay tumutukoy sa bayang Israel. Sinasabi dun sa verse 6 taas, yung verse 47, they were carried captives, na ang bayang Israel ay nasasakop ng maraming mga bansa. At nare-realize nila na sila ay pinaparusahan ng Diyos sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng pananakop ng kanilang mga kaaway. So, dun sila nagre-repent kasi nahihirapan sila at sila ay nanunumbalik sa Diyos. Dito sa banda ibaba, we have sinned. Okay? Tapos yung nanumbalik, return unto thee sa verse 48, yung verse sa ibaba. Lastly, pang-5, dalawang verses sa Jeremiah at saka sa Ezekiel. Doon muna tayo sa Jeremiah 26 verse 13, yung verse sa itaas. Sabi, "Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God. And the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you." Ezekiel 14 verse 6, yung verse sa ibaba. "Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, Repent, and turn yourselves from your idols, and turn away your face from all your abominations." Ang sabi ni Jeremiah sa bayang Israel, amend your ways and your doings. Kaya naayusin nyo yung pamumuhay nyo, yung ginagawa nyo. At sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi puro kasalanan ginagawa nila naitama nila yung buhay nila. At syempre, kasama dyan yung pagsisisi ng kasalanan. So, hindi na nabanggit dito kasi amend, ibig sabihin, baguhin Okay? Baguhin. Okay? So, kumbaga, other terms sa word na repent. Pero dito, yung sinabi, the Lord will repent him of evil that he hath pronounced against you. Na dito, yung repentance ay para sa Diyos. Sinasabi ni Jeremiah sa bayang Israel, na kayo ay magsisi ng kasalanan, magrepent kayo at ang Diyos magre-repent din dun sa parusa na ipapataw sa kanila kapag sila ay nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan. So, dito, yung repent ng Panginoon ay yung withhold niya, pipigilan niya yung judgment na ibibigay niya sa bayang Israel kapag sila ay magsisisi at babaguhin nila at susundin nila yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Yun namang verse sa ibaba, Ezekiel 14 verse 6. Yung word na repent dito ay para sa tao na inuutusan ng Diyos ang tao na magrepent. Sabi dyan, sa bandang ibaba, repent and turn yourselves from your idols and turn away your faces from all your abominations. Hinighlight ko dyan yung idols at saka yung abominations. Yung idolatry, yung mga pagsamba nila sa mga images, sa mga rebulto ng tao man yan o hayop, nagawa man yan sa bato o sa
sa bakal, sa tanso o sa ginto, yan ay abominations sa Panginoong Diyos. Karumal-dumal yan na kasalanan. Pinapakita rito na yung repent ay yung ikaw ay mag-turn ng 180 degrees doon sa idols, doon sa ginagawa mong kasalanan, at aharap ka sa Diyos. Tatalikod ka doon sa kasalanan ginagawa mo, sa idols na sinasamba mo, at sasamba ka doon sa tunay na Diyos. Doon sa mga suki natin dyan, siguro natatandaan nyo itong picture na ito, yung 3 R, okay? Realize, repent, and receive. Na palagi kong sa mga marami kong videos na nilalagay ko to kung paano maliligtas yung isang tao. Na sinasabi niyan, 3 bagay lang yan. Number 1, realize. Number 2, repent. Number 3, receive. Na realize na aminin natin na tayo yung makasalanan. Diba? Number 2, repent of all your sins. Pero nababanggit ko rito na pagsisiyan yung ating kasalanan. Hindi ko masyadong nababanggit na talikuran ang kasalanan. Bihira ko masabi yung talikuran. Pero yan ang meaning ng repent, na pagsisisiyan mo at tatalikuran mo ang iyong ginawang kasalanan. At haharap siya sa Diyos. At tayo sasampalataya kay Kristo dahil si Kristo yung magliligtas sa atin. Siya yung nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, yung sa part 2 naman pag-uusapan natin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.